po, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo ay tumayo at kung tayong Biblia, buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga awit 70. Awit 70, Happy Mother's Day din pala. At welcome din sa ating visitor ngayon tayong bisita. Awit 70, 1 up to, 5 to 5 minutes na to. Sa awit 70, sabi dito sa, basahin ko ang uno, doon hanggang matapos. Sabi dito sa 70, verse 1, iligtas mo ako ngayon, Yahweh, ako iligtas, tulungan mo ako, Diyos, nang di mapahamak. Mga tao nagtatang akumiti sa aming buhay, hayaan mo malitos magdali ang katipuan. Yun naman nakuha at taglit sa kahirapan, hayaan mo magkaya at malapit ang kalaban. Sabi, sila naman ang layunin ay nagtawaran at ng mutya. Sa kanilang pagkatalo, hayaan ding mapahiya. Lahat ng pagkalaban sa iyo ay natuwa, magiging nakahanga sa bukos mong ginawa. At sabihin nila ng nila, Diyos ikaw ay nakilala. Sabay-sabay ito tayo sa 5. Lubot ako ng pagkira, tunay ng nagmila. Lumapit ka na agad, O Diyos ay lumapit ka. O aking nagkaligtas, sa dulo ko sa pila, huwag ako paghintayin, dahil sana'y makapag ka. Purihin ang salita ng Diyos at kung binabasa, manalangin po tayo. O Diyos ang maraming banal at magpapangyarihan sa lahat. Sa umaga ito, Panginoon, ay sabay-sabay kami na dumudulog, lumalapit sa iyong mahal na presensya, Lord. Una-una, nagpapasalamat po kami sa bawat isa sa amin. Salamat po Diyos sa umaga ito na binigyan mo kami ng kalakasan, binigyan mo kami ng mga biyaya, pagpapala, at pag-iingat, Panginoon, sa aming buhay. Na sa oras na ito, nandito ang bawat mga anak mo sa bahay pananambahan, O Lord, upang papurihin, sambahin, at dakilain, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, napapasalamat po kami sa lahat ng kabutihan na pinagkalubos sa amin, sa pagbigay mo, Panginoon, sa bawat mga anak mo, sa bawat araw ng aming mga gawain. Iningatan mo po, O Diyos, ang mga anak mo sa araw-araw, Panginoon, lalo-lalo, Panginoon, yung na pumasok sa trabaho, Panginoon, mula sa umpisa, sa Lunes hanggang Biyernes, Sabado, Panginoon. Tandaan yung takilang pag-ingat mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, kung wala ka, Panginoon, sa aming buhay, wala kaming magagawa, Panginoon. Kaya kami, O Diyos, ay sumusunod at lumalapit, Panginoon, dahil wala kaming magagawa sa sarili, Panginoon. Kung malayo ka, Panginoon, sa aming buhay. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami sa bawat araw, ang bawat isa sa amin, O Diyos, lumalakad ayon sa iyong kalooban. Lord, salamat sa pagkatawag ito, Panginoon, na kami, O Diyos, nagkasama-sama uli sa bahay pananambahan sa oras na ito upang sama-sama namin, Panginoon, purihin ka, sama-sama namin dakilain, at sama-sama namin sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, nakakala, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, kung anumang mga karumihan na aming nagawa, O Diyos, mga kasalanan, patawarin mo, O Diyos, ang bawat sa amin, upang kami, O Diyos, malayang magkalapit sa iyong presensya, O Diyos, na may malinis na puso, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, maghari at mangunguna sa aming mga gawain mula sa umpisa hanggang matapos, O Diyos, dahil ito, Panginoon, ang nais mo sa amin, O Diyos. Binigyan mo kami ng mga araw sa aming mga gawain, ngunit ang araw na ito, araw na espesyal, kung saan ang bawat isa sa amin ay lumapit, tumulog at magpapasalamat sa lahat ng ginagawa mong kabutihan sa amin, O Diyos. Lord, ikaw na pong bahala, mangunguna at maggabay sa amin sa araw nito, Panginoon. Dahil ang mga salita mo, Panginoon, ay aming sandigan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, upang kami, O Diyos, turuan na lumalakad ayon sa iyong kalooban. Lord, pagpalain mo ang mga gawaan namin sa oras nito, Panginoon, mula sa umpisa hanggang matapos namin, matapos, O Diyos, alam namin, O Diyos, na yung Banal na Espiritu ang kasama namin sa lahat ng mga gawain, katulad ng mga gawain pagsama-sama sa bawat pagsasama-sama ng Panginoon, ikaw, O Diyos, ang nangunguna sa bawat sa amin. Kaya, Panginoon, pinupuri ka, pinasalamatan, at dinakila ka sa umaga ito. Tunalangin namin si O Diyos sa pangalan ni Jesus ay pagligtas. Amen and amen. Sige po, sa pong mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Atin
natin nga pong batiin ng ating mga katabi ng magandang umaga. At syempre po kung may katabi po tayong mga nanay ay batiin po natin ang Happy Mother's Day. Ay po tunay na anumang sitwasyon ng pagdaan sa buhay, hindi tayo matitinag sa pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen! Can we declare, Jesus! Sama-sama natin sambahin ang pangalan ng Panginoon! Yes! Hallelujah! Sambahin ka, O Yahweh! At lupa. Let's begin. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Hallelujah! Palakpasan ito sa buhay! Sama-sama natin sa buhay ng pangalan ng Panginoon. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa iyo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan ka, O Diyos. Sa sayaw ka, O Diyos. Sa tugtugan ka, O Diyos. Sa sayaw ka, O Diyos. Sa pagkinayaw, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat pulo ditong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, sambahin ka, O Diyos. Sa Visayas, sambahin ka, O Diyos. Sa Mindanao, sambahin ka, O Diyos. Sa Pilipinas, sambahin ka, O Diyos. Sa mga mundo, sambahin ka, O Diyos. Sa Bingkalan, sambahin ka, O Diyos. Sa Spanish Island, sambahin ka, O Diyos. Sa Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat pulo nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, sambahin ka, O Diyos. Sa Visayas, sambahin ka, O Diyos. Sa Mindanao, sambahin ka, O Diyos. Sa Pilipinas, sambahin ka, O Diyos. Sa mga mundo, sambahin ka, O Diyos. Sa Kabindanan, sambahin ka, O Diyos. Sa mga lungsod, sambahin ka, O Diyos.
kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. 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 There is no one like our God. 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 Praise glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless endless love and restraint. This is our God, heavenly rising. Praise glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless endless love and restraint. This is our God, heavenly rising. There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. 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 There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like. So, ulit pagkakataon, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Hallelujah! Panginoon! Tuloy nga, Panginoon, wala kang katulad pa ng pinigil sa iyo. Patuloy ka namin na papupurihan. Patuloy mo nga po na kayo ang mangusap sa buhay ng bawat isa. Sa kalagitnaan, ikaw ang may taas. Patuloy kami na lumalapit sa iyo, Panginoon. Buong pusong nagpapakumbaba at patuloy namin na hinahanap ang iyong presensya, Panginoon. Ano mang pagsubok sa aming buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Patuloy tayo na lumapit sa ating Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos.
Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Habang lang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalalitan ay bumaba ang kalangitan. Dakila iyong isang bago natin panalangin sa ating Panginoon. Narito kami. Narito kami. Napapakumbaba. Sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kahit ang iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hangin, naming dalangin. Ipataas iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalalitan ay bumaba ang ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalalitan ay bumaba ang kalangitan. Dakila iyong ngalan. Matitignan natin,
tayo po ay manahimik, lumapit tayo sa Panginoon. Magandang umaga, Panginoon. Narito po ang inyong mga anak, dakilang Diyos, para kayo po ay purihin, luwalhatiin, pasalamatan, Panginoon. Dahil sa buong sanlinggo ay patuloy ang iyong pag-iingat, patuloy ang iyong biyaya, patuloy ang iyong pagpapala, at sa mga pamilya, Panginoon, na narito, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, dahil ang linggong to, dakilang Diyos, ay tunay na para sa iyo. Tunay na kayo ay aming pasasalamatan. Tunay na kayo ay aming itataas, dakilang Diyos. Lalo na higit sa pagkakataong to, dakilang Diyos. Ang linggo ng mga ina, Panginoon, ay nais naming itaas sa iyo, Panginoon. Nais naming ilapit sa iyo, Panginoon. Sila po ay iyong iingatan. Sila po ay iyong pagpapalain. Dahil sila ang ina ng tahanan na lagi gumagabay sa kanilang mga anak. O Panginoon, napakabuti mo po. Tulad kanina, dakilang Diyos sa pag-aaral. Dahil lagi silang bumabasa, hindi nila kinakaligtaan ang pagbubulay-bulay ng iyong salita. Panginoon, pinasasalamatan ka po namin. Sa umagang ito, dakilang Diyos, nais namin ilapit sa iyo, Panginoon. Hindi po ito ang simula, hindi po ito ang huli, kundi ito ay tunay na magpapatuloy na ang bawat isa ay magkakaroon ng magandang relasyon, mga bata, matanda, at kabataan, dakilang Diyos. Idinadalangin ko rin po, Panginoon, sa iyo ang aming bansa, Panginoon. Nawa ang dalangin namin ay patuloy po kayong gumabay sa namumuno ng aming bansa, kung paano ginagawa ng aming presidente ang pakipagtulungan sa mga kapitbahay na bansa sa Asia, dakilang Diyos. Nawa ito, Panginoon, ay simula ng tagumpay na ibinigay mo po sa aming presidente. Ang dalangin po namin sa gabay niya at gabay ninyo, Panginoon, ay tunay na magkakaroon ng pagkakaisa, pagkakaunawaan ang mga namumuno ng aming bansa, lalo na sa mga kasundaluhan, kapulisan, lahat ng nagtataguyod ng katahimikan ng bansang ito, dakilang Diyos. Aming inilalapit ito sa iyo, Panginoon. Alam po namin na hindi niyo po pababayaan ang bansang ito. Bansa na tinaguriang bansang Kristiyano sa dulong silangan. Panginoon, ang salitang Kristiyano, sana makita po ito, dakilang Diyos, sa mga nangangasiwa, sa mga nangunguna, maging sa simbahan, maging sa lahat ng departamento ng aming bansa, dakilang Diyos, ay mauna po kayo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang to. Meron kaming Mother Church na patuloy na gumagawa, naglilingkod, para kayo po ay luwalhatiin at purihin. Umaasa po kami, Panginoon, na ang bawat isa, banay-banay at pulo, ay magandang komunikasyon, magandang relasyon, Panginoon, sapagkat kayo ang humahawak, Panginoon. Ang aming paa ay nakatuntong sa inyong palad, dakilang Diyos. Panginoon, dalangin namin na
kami po ay magtatagumpay dahil kayo ang nasa aming likuran, dakilang Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na kayo po ay patuloy na gagabay. Lord, huwag mo pong lalampasan ang banay-banay, ang iglesyang to. Nawa, ito ay simula, Panginoon, ng magandang pag-aani, pagbubunga ng mga panalangin ng aming mga kapatid, ng aming mga kasama sa loob ng iglesia. Lord, dinadalahin ko rin po ngayong baga sa pagdala ng iyong salita na ibabahagi ng aming pastor, Panginoon. Nawa ito ay maunawaan, maintindihan, para ito ay aming pamuhay, para kami, Panginoon, ay huwag malayo sa iyong harapan. Itinataas ka po namin, Panginoon, na gamitin mo po ang aming pastor sa paghahayag ng iyong salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen. Magandang umaga po. Good morning. How are we today? Are we fine? Yes. Siguro ang sagot ay hindi ganun eh. Pag tinanong tayo, how are we today? Ang sagot natin na hindi okay lang. Pero sasabihin natin, much better than yesterday. How are we today? Yes, mas magaling po sa ngayon kaysa sa kahapon. Because every day is a blessing. Amen? Yes, so we have today a celebration. At ang celebration po natin ay sa ating mga mahal na mga nanay. Kaya tayo po ay magpasalamat sapagkat ang ating pong mga nanay ay talaga po namang master of all. Siya nga po ay professional. At ang ating pong nanay, ang siya pong the best. Amen? Yes, of course. Sapagkat walang makakapantay sa ginagawa ng mga nanay. Sapagkat ang nanay po natin, ang siyang kinasangkapan ng Panginoon upang tayo ay isilang sa mundong ibabaw po ito. And therefore, ang mga ginagawa po ng ating pong mga nanay ay dapat nating ipagdiwan sapagkat sila nga po ang malaking bagay sa ating paglaki dito sa ibabaw ng mundo ito. So for this morning mga kapatid, we will go back to our topic. And the topic is all about what does the Bible say about being a godly woman. So sabi nga natin ng ating mga nanay dapat maging maayos, maging sabi nila ay jack of all trades. Sapagkat lahat ng bagay sa loob ng bahay ay alam ng ating pong mga nanay. Ang mga nanay po natin ang siyang karpintero, ang mga nanay natin ay siyang kusinero, ang nanay natin ay siyang labandera, ang nanay natin ang siyang technician sa loob ng bahay. And you name all of it. Ang mga nanay, the mothers that we have, they perform so many things inside the house.
At ang nanay po natin ay magaling din humawak ng pera. Yan sila the best. Humawak ng pera. They can handle money well. At yan ang gusto-gusto ng mga nanay. Nahawak nila ang kabalaan, bayan. Yes. Yes. At dyan, magkakasundo pa kami. At in that instance, nagkakaroon mga kapatid ng magandang relasyon sa mag-asawa sapagkat ang kabalang bayan ay hawak ng mga misis mo na. And of course, pag hawak nila ang kabalang bayan, alam natin na they multiply the money that is in their hands. Kaya sila ay magaling maggawa ng negosyo. Kaya nga, silently ang mga nanay po natin ay talaga po namang napakaraming pong ginagawa, particularly doon po sa pinagkatiwala sa kanilang kailang mga husband. So, what does the Bible say about being a godly woman? Ano bang sinasabi ng banal na aklat tungkol sa isang babae na makadiyos? Mga kalalakihan at kababaihan, no? If they belong to Christ by faith, they exhibited a godly sorrow that produces repentance leading to salvation. Yun po yung lalaki at mga kababaihan. No? Hindi po magkaiba ang pagiging godly man at saka godly woman. They are the same. Parehas lang po ang ating pong basihan po dyan. At ang basihan po natin dyan ay yung kanila pong repentance. Pagsisisi ng mga kasalanan at pagtanggap kay Jesus bilang ating pong Panginoon at tagapagligtas. So both men and women, kung talaga po namang they belong to Christ, sila nga po ay magpapakita ng repentance sa bawat isa sa kanila. Ang pagsisi sa kanilang mga kasalanan at ang pagtanggap kay Jesus bilang kanilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Now, without the gift of salvation by grace through faith, no man or woman can truly be godly. Kailangan po, nandun po sa kanila ang gift ng salvation. Ayon po sa Ephesians 8:9, for it is by grace through faith that we are saved and not of our own works. So binigyan po tayo ng Panginoon ng kaligtasan by us accepting Him as our Lord and as our Savior. Ang regalo ng Panginoon sa ating mga kapatid, ang kaligtasan ito by faith. We believe in Him. And we believe in Him, we trust in Him. And therefore, ang sino mang lalaki at ang babae na walang repentance, walang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, can never be godly. So yun po ang pinaka-basis ng pagiging godly natin, ang pagiging maka-Diyos po natin sa pagtanggap natin kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tingnan natin ang ating pong verse for today. Ayon po 2 Corinthians 7:10. At one verse lang po natin, tingnan po natin. Pakibasa po everybody. Verse 10, ready, go. For godly greed produces repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly greed produces death. Yes, mga kapatid. So, ano bang tinutukoy po natin dyan? Ang nababanggit dyan, ang repentance, nababanggit po ang regret. At nababanggit din po dyan yung grief that produces death. So, dito po tayo magbe-base ng ating pong discussion for today. So, on that note, let us pause for a while and pray. Lord, our Father in heaven, muli kayo ngayon nagpapasalamat for this wonderful day that you brought us together to glorify your name. Kayo po lamang, Panginoon, ang tayo na itataas at wala na pong iba, Panginoon. Panginoon, clean our hearts that we will understand your word for this morning. And if ever merong mga doubts and fears in our hearts, Panginoon, Lord, we pray that Ikaw, Panginoon, ang maglilinis. Clean our hearts, Lord, so that we'll be able to listen, understand, and put into practice your word for today, Panginoon. Lord, maraming pong salamat at samahan niyo kami hanggang matapos po, Panginoon, ang aming pong pag-aaral, ang aming pong pakikinig ng inyong pong banal na salita. Ang dalangin namin in the name of Jesus Christ. Amen and Amen. Alright. So, nababanggit mga kapatid ang the word repentance. Nababanggit ang word na regret. No? So, meron dapat repentance para ka maging godly. Dapat meron pong yung regret na tutukoy dito, differentiate between repentance and regret. So, what is
repentance para tayo magkaroon ng kaunawaan. Now, repentance is from God. And is a sorrow that draws people closer to God and brings them to a place of confessing and forsaking sin. So it is coming from God. Nagsisisi tayo po sa ating mga kasalanan. At kung titignan po natin ang regret naman, this is coming from the world. So repentance is coming from God and regret is coming from the world. Now, it drives people away from God and into the hand of Satan. Now, mapapasin po natin, iba yung pagsisisi at saka ito naman na paghingi ng kapatawaran sa ating po mga kasalanan. Lip service lang po ang ginagawa po ng karamihan. Okay na, pasensya na. Sorry ha, parang gano'n, pero wala yun sa kanila pong puso. Pero kung talaga ikaw ay from the heart nagsisisi, that is repentance and that is coming from God. And with that, lalo pa kayong nabubura ang inyong hidwaan at lalo kang umulawa sa iyong kapwa. And then, of course, hindi mo na ulitin pa yung mga ginagawa mong kamalian towards your brothers and sisters. Ang mundo mga kapatid, kung titingnan po natin ay punong-puno po ng ganitong bagay. The world around us is truly a place where evil abound. Kahit saan po tayo magpunta, nandun talaga ang demonyo na the devil is there to tempt us all the time. So kaya nga po, dapat po na tayo po ay maging pious or holy. Kaya nga po, the word godly in the Bible means pious or holy. But piety and holiness are only achieved when we are made new creations in Christ. Bago tayo maging godly mga kapatid, holy or pious, ang sabi po maliwanag na dapat tayo maging bagong nilalang. Before we can be holy or godly, then we must be born again. New creation. So when you are in new creation, you are born again. Na born again ka, ibig sabihin, tinalikuran mo na ang nakaraan. Lahat ng ginawa mo mga kalokohan, tinalikuran mo na. At dito ka na ngayon, step on your new self. The old self is gone. The old sin nature is gone. Hindi mo na babalikan yan sa mga dito ka na sa bagong nilalang. Ikaw na ang bagong nilalang. Kaya nga po ang sabi ni Nicodemus, how can I be born again? I cannot go back to the womb of my mother. Sapagkat ang pagiging born again is by Spirit. By Spirit po mga kapatid, ang pagiging born again po natin. By the presence of the Holy Spirit in us. When we truly confess our sins to God, pray and accept Jesus Christ as our Lord and our Savior. And from there, we base our action from the Word of God which is coming from the Bible. Yung creation mga, born again ka na nga, pero ang pinagabasyan mo ng iyong mga ginagawa, if you say you are a born again Christian, you are a new creation, and you base your action still on the things of this world. You still hang on to the traditions of this world. If you hang on to that, then you will be deceived and you are going nowhere. And definitely, if you stick on what the world is telling us, then you are destined to go to hell. But if we go by us being godly and holy by following the Word of God, by following His commandments, by looking at the Bible, by meditating on it, by sharing the Word of God, then we are a new creation. So mahalaga mga kapatid, na pag tayo maging godly, dapat tayo maging bagong nilalang. Kaya nga po sabi po sa pious or piety, ang sabi po, when we see pious, moral, devout, virtuous, religious, and self-righteous. At pag sinabi pong piety, goodness, faithfulness, holiness, at saka godliness. So dito tayo mga kapatid, no? Kaya nga malaki pong pagkakaiba pag self-service po tayo. Self-righteousness. We go by tradition, by religious. We cannot be saved by religion. We cannot be saved by our tradition. We cannot be saved by our money. We cannot. At yan dapat na maisip ng bawat isa sa atin. Lahat po ay meron pong katapusan. Everything has its end. And therefore, while we are still living today mga kapatid, bawat araw na tayo buhay, let's do it every day for the glory of God. Because tomorrow, none of us knows what will happen to our life. None of us knows whether we are going to live or die by tomorrow. None of us. So kaya nga po, it is vital and necessary that every day
should be a day that we devote to God always. Do not say, oh, saka na lang yan, Diyos na yan, saka na lang yan. Saka na lang ako magsisimba, saka na lang ako magsi-church, saka na lang ako mag-participate sa gawain sa church, saka na lang yan. Ito ang unahin ko. Yes, you can do that, why not? Pero sabi ng Panginoon, in everything that we do, bibigyan natin ng priority para sa Panginoon. Sapagkat, pag pinutol ng Panginoon, ang anumang pinagkaloob sa atin, ang ating talino, ang ating ganda, ang ating trabaho, then, you're going back to zero. That is why we have to put priority in coming up being godly. Let us not base this on our tradition. Let us not base this on our self-righteousness. Ako ang tama, marunong ako, I am a masteral degree holder, I am a PhD, I am a doctorate. Ako ay may position sa gobyerno, kaya ako ang tama. And that is wrong, mga kapatid. Sabagat ang dapat mga ibabaw ay ang salita po ng Panginoon. Kaya ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17, sabi po, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So, matter of emphasis mga kapatid, nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, we turn our back against the past already. Kung ano man ang nagawa natin kasalanan o nakaraan, ihingi po natin ang tawad sa ating pong Panginoon. At tayo namang mga nanay, kung sakasakaling may ginawang mga kasalanan ang ating pong mga anak, ang ating pong mga asawa, then humingi ng tawad, then nandun dapat ang ating pong pagpapatawad sa kanila. In like manner, conversely, kung may nagawa naman ang mga nanay na hindi tama, na hindi maganda, then nandun naman po ang pagpapatawad ng mga tatay. Because none of us are exempted from committing sin, because we are living in this world where sin abounds. Ang mga born again Christians, mga kapatid, pag tinawag natin born again, we are indwelled by the Holy Spirit who produces godliness in us as He sanctifies us and molds us into the image of Christ. Again, just to a matter of emphasis, pag maging born again po tayo, there is the indwelling of the Holy Spirit in us. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. At ang Banal na Espiritu, ang iniwan, ang kasama natin sa araw-araw bilang mga born again Christians. And we do not shut the door. If you shut the door sa Banal na Espiritu, then you are not truly a born again Christian. Because you allow the Holy Spirit to guide us. Siya ang nag-lead sa atin. Siya yung ating pinaka-compass of life natin, ang Banal na Espiritu. At siya ang ating nakakasama palagi sa araw-araw. That is why He sanctifies us. That is why ang Banal na Espiritu ang nag-aayos ng buhay po natin. That is why hindi natin mababalik sa dati nating ginagawa. Doon na tayo where the Holy Spirit leads us. Kaya nga ang sanctification, mga kapatid, ay hindi po one time. Kundi ang sanctification is tuloy-tuloy yan. Every day we are being sanctified by God. Every day. At ang sanctification na yan ay nangyayari sapagkat kasama natin ang Banal na Espiritu. Ang sanctification, mga kapatid, ay pwedeng progressive or experiential. As it is sometimes called, it is the effect of obedience to the Word of God in one's life. Kaya nga po, if we continue to obey the Word of God, if we continue to walk in faith in Him, sinusunod natin ang banal na kasulatan, sinusunod po natin, hindi tayo lumilikos kaliwat sa kanan, then we are being sanctified. Progressively or experientially, then we are being sanctified. Kapag tayo patuloy, we continue to obey the Word of God in our life. Now, it is the same as growing in the Lord. It is the same as growing in the Lord or spiritual maturity. Ito na yung tawag natin nagiging matured Christian ka na. Kasi nga po, you're being sanctified. When you become a matured Christian, you follow the Word of God. In our church today, kung ano man ang mga ginagawa natin, mga gawain dito, there is that sense of cooperation in you. Alam mong kailangan ka ng church as a family, then we come and help the church. Of course, God does not need our help. But ang sabi po rito, ang ating pong faith produces
produces good work. Kaya nga, if you have faith in God, tayo nga po ay gagawa po ng mga kabutihan sapagkat yun po ang nais po ng ating pong Panginoon. By coming to church, by helping one another, by doing things that God would like us to do, by helping one another, by cooperation with one another, by praying together, yan pong nais po ng ating pong Panginoon. Now, God started the work of making us like Christ and He is continuing it. So kung tayo naging born again mga kapatid, continuing mga kapatid ang sanctification po natin. It not has stop on a single period but it is continuing. Tuloy-tuloy mga kapatid ang ating pong pagiging sanctified for all of us. That is, if you truly walk in the Word of God. Ang sabi sa Titus, by His grace, we are able to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. By His grace. Grasya lang, biyaya lang ng Panginoon na tayo po ay nagkakaroon po ng self-control. Biyaya lang ng Panginoon na lumalakad tayo ng maayos. Sapagkat it is God who is directing our ways. Because we allow Him to direct our lives. Siya ang ating hinahayaan na mauuna sa buhay natin. If you remember, when you accept Him as your Lord and as your Savior, sabi mo, Lord, kayo pong maging hari ng aking buhay. Lord, be the King of my life. Sit on the throne of my life. Not I to sit in my throne, but God to sit in the throne of my life. Siya ang nakaupo sa trono ng buhay natin. Hindi tayo nakaupo sa ating pong trono ng buhay. Siya ang dapat masunod, hindi po tayong mga kapatid. Now, godliness manifests itself in our lives when we are in control of our appetites and desire. We control. And when we say we are in control, ang namumuna sa atin dyan ang banal na espiritu. Now, we live in a worldly culture and must resist ungodly influences around us. Napakaraming influence ang mundong ibabaw po ito. Technology has brought us into knowing more about the Word of God because technology can be seen now in YouTube and in other social platforms. Marami na tayo nadidinig, marami tayong nababasa. That is very true. But at the same time, technology brought us also into things of this world. Kaya marami rin nakikita natin sa cellphone po natin, sa TV po natin, no, sa laptop po natin, ang mga bagay-bagay sa kamunduhan ito. You consider pornography. You consider na mga ungodly work of men, nakikita po natin doon. Corruption of men, nakikita po natin doon, no? So, it's the same. Pero dapat mangibabaw na tayo na yung ating desire is the Word of God. That is why we must be able to control by the power of the Holy Spirit. Now, ano ba ang maging basyan ngayon natin ng mga godly woman? Now, I have here some numbers na tingnan po natin just for emphasis. Firstly, if we say we should be in control, kasama natin ang ating pong Panginoon. Now, firstly, one way godly woman distinguishes herself from the world is by her self-control. Nandun po yung kanya pong restraint, no? Mayroon yung kanya pong emotion na hindi po kagaya po na basta-basta na lang. No, she is in control. At maliwanag na ang godly woman po natin ay meron pong self-control. Ayon po sa Galatians 5:22. Self-control or temperance in the King James Version is of course the ability to control oneself. It involves moderation, constraint, and the ability to say no to our desires and fleshly lust. So, meron tukso, yes, nakikita po natin yan, but you are in control. Meron natin yung tawag na temperance. Ano mga yan? Ang sabi po, the godly woman controls her thoughts, taking them captive and making them obedient to Christ. So, kontrolado dapat ng mga nanay na kababaihan yung kanila pong kaisipan. Now, she controls her emotions.
and she is in control of her emotions and doesn't allow emotion to control her. Pangatlo, she controls her appetite for food. Hello? She controls her appetite for food. Kailangan po natin kontrolin yan because our body is God-given to us. So, control your food sapagkat mahirap naman ito po sa atin. But remember this, magpatingin muna kayo sa doktor bago kayo magkaroon po ng dieting session. Kailangan mo na yan kasi meron talagang tao na talagang iba yung kanilang genetics, no? Now, another one, she controls her tongue. Kailangan kontrolado ng isang babae ang kanya pong yung kanya pong labi. Kontrolado niya po yung kanya pong tongue. Sapagkat ang lumalabas na dapat salita sa kanyang bunganga, sa kanyang labi ay kataganang pagmamahal. Alright. From there, mga kapatid, move on tayo sa pangalawa. Kasi marami pa itong self-control na ito. But then again, that should be enough. No? At tinatin po natin yung pangalawa. The scripture says that godly woman dresses modestly and adorns herself with good deeds appropriate for women excuse me, who profess to worship God. So, ano po bang ina-adorn ng kababaihan sa kanila pong katawan? Alright. Now, ang kababaihan po natin, kung magdadamit, ang sabi ko, modestly. Na wala na ngayon, nagdadamit ng, of course, we can see still people, kababaihan, na ang damit nila ay below the knee. Most often nga, makikita natin ang kabataan, ang kanilang mga damit, nagdalakad sa kalsada ay halos makita ng guhit dito sa may puwit. I think that is very true. That is not good. Kaya dapat masaway natin ang ating kabataan na huwag magsuot ng mga gano'n. At least above the knee, yung kanilang pong mga shortpan. Kahit sa mall, pupunta ka ng mall, makikita po natin yan. No? And then, inviting trouble, sabi po ng mga ibang lalaki. At pag tinignan ng lalaki, nagagalit po sila. See? At pag upo naman siya sa mga jeep, next na yung kanilang damit, hila pa ng hila. Hanggang sa mapunit. Mga kapatid, ang mga kababayan sa ngayon ay iba na ang panahon. Kaya nga po sa mga nanay ay dapat maituruan nila yung kanila pong mga anak tungkol po dito. Now, another one. In 1 Timothy, sinasabi po dyan, tingnan po natin, likewise also that women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair or gold or pearls or costly attire, but with what is proper for women who profess godliness with good works. So a woman who is godly, maayos magdala damit, no? Hindi tayo nagsusuot ng mga damit na sa 10,000, tig 50,000, no? At kung meron man tayo mga gamit na ating pong mga alahas, may relo kayo, may sapatos kayo, go ahead, you wear it. As long as you do it in a way na respectable po ang dating. We are not doing it to show. Hindi tayo nagsusuot yan para mang-inis o magpakita. Hindi po. Ginagawa natin yan because we have it. If you have it, then go ahead and use it. Alright? Then, huwag naman yung nakaw. Because that is another story. So ano meron po tayo? Huwag kang bibili ng damit kung wala ka namang pabili ng damit na mamahalin. Tama na yung tama-tama lang. No? Ang sa atin lang ay respectable na yung ating apparel. Hindi tayo nagsusuot ng mga damit na ika nga nila na sobrang kamamahal. Baka makita natin yung sa ongoing scandal sa Senado, Kongreso. Makita natin yung ating mga congresswoman, congressmen. Anong suot nila? Ang relo worth 50,000 pesos. Congressman. Kasi doon, ang congressman na lang tayo.
kababayan naman doon ng mga congresswoman, ang mga damit nila, talaga po namang display of extravagance. Ika nga. At ang kanilang mga constituents ay talaga po naman naghihirap. Now, we know what to do come next election. At I am reminded, ang Roman Empire, sila po ay the most powerful country noong unang panahon. Bakit ba bumagsak ang Roman Empire? Bumagsak ang Roman Empire because of corruption, because of sexual immorality. Kasama po yun. Yun po mga dahilan kung bakit sila po bumagsak. The most powerful country at the time ay ang Roman, ang Rome. But then again, because of their evil things, sila nga po ay bumagsak. Alright, coming to number 3. Pangatlo po, ang affection po ng isa pong babae maka-Diyos ay nakapix sa ating pong Panginoon Jesus. Yes, a godly woman has her eyes on God, on Jesus Christ alone. Siya lang at wala na pong iba. Hindi na po siya tumitingin po sa iba. Kay Jesus lang po siya nakatingin. I think don't need to elaborate on that. Pangapat, the godly woman trains herself to resist the world's temptation as she practices piety, goodness, and holiness. Nandun po ang tukso sa mundo ito, yes. Nandiyan ang tukso ng wala ka ng pambili, wala kang may budget ka ng kaunti lang, nakakakita kang damit, gusto mong bilhin. Pero you don't really need to buy that dress. Gusto mong bumili ng bagong cellphone, kabibili mo na ng cellphone, gusto mo ng palitan agad. Kasi, yung mga ganun ba, na nakaka-attract sa paningin ng tao, no? Pati na yung mga anak natin minsan, gusto po lagi na up-to-date yung kanilang mga cellphone, yung sapatos, yung pantalon. Kaya nga kanilang umutin yung kanilang nanay, "Nanay, pinom ako ng ganito," para lang makaka-catch up sila sa kanilang mga classmates. But then again, ang sinasabi po, we should be able to resist the world's temptation. Kung nakapag-resist ang ating pong Panginoong Jesus, nung siya tinukso ng demonyo, then we can also do the same. So kaya nga po, like an athlete, kailangan po natin na ang laman ng ating pong kaisipan ay salita po ng Panginoon. The moment ang laman ng ating kaisipan, we allow evil temptation to come into our mind, then He will control us. Nandun niya palagi. Now, don't tell me, don't tell us na, yes, Brad, kaya kong labanan ng tukso ng demonyo. Kaya yung babae yan ay nadyan sa harapan ko, kaya kong mag-say ng no. Kahit na pera na nga, kaya ko yan. But, remember this mga kapatid, hindi natin kaya labanan yan sapagkat ang kalaban natin is spirit. We cannot fight spirit by us humans. Ang kailangan natin panapatyan, walang iba, kundi ang salita po ng ating pong Panginoon. Yan po ang magiging panlaban po ng ating pong mga nanay, ng ating pong kababaihan on the temptations of this world. Panglima, ang ating pong mga nanay, ang ating pong kababaihan, appeals regularly to the Spirit. Ibig mo sabihin, palagi po tayo mayroon pong connection, meron pa tayong connection palagi sa banal na Espiritu. Kung kaya nga po we talk about this the last time, we have a vertical relationship with God and a horizontal relationship with our community, with our people, with our brothers and sisters. So dito tayo sa taas. We must have that communication with God all the time. Kaya masabi natin kanina, araw-araw dapat ang laman ng ating isipan ay ang salita po ng Panginoon. Na hindi po tayo mawala, hindi po tayo madiscourage. Sapagkat ang nag-lead sa atin, ang compass natin ay walang iba kundi ang salita po ng ating pong Panginoon. Now let us do it as an exercise, araw-araw. Kaya ang sabi sa Timothy, for bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that is now is, and of that which is to come. So yung ating pong ginagawang maka-Diyos, mga kapatid,
ituloy-tuloy po natin. When we wake up in the morning, Lord, thank you, Lord, for the gift of life. When we have our food, Lord, thank you for the food. When we have our brothers and sisters who are sick, we pray for them. We talk about the Word of God to them. Ang classmate po natin, pag nakita po natin na medyo masamang ginagawa, we do not condone them, but we tell them. If they listen, good. If they do not listen, okay din po, mga kapatid. So, we walk in godliness, mga kapatid. Pakita po natin yan bilang isang Christian, bilang isang born-again Christian. Number 6, the godly woman has sincere faith. Of course, alam po natin ito, si Eunice at si Lois. Ito yung, sino ito? Si Eloise at si Eunice. Kayo yung lola at nanay ito. If you remember, ang ating pag-aaral. Si Timothy. Sino yung walang, sino yung binato? Yes, si Stephen. So, ito ngayon, ang sinasabing sincere faith. Sino nagturo sa kanya? Ang kanyang lola at sa kanyang nanay. Tinuruan po siya. Pangalan, she's kind, like Ruth. Sino si Ruth? Sino kanyang napangasawa? At ang lahi po ni Jesus ay dito po nanggaling sa lahi ni Ruth. Dito po nanggaling. At si Ruth, mga kapatid, ay napangasawa niya si Obed. At siya ang great grandson named David. Dito po nanggaling sa linya pong ito. At dito rin nanggaling ang linya ng ating pong Panginoong Jesus. Pero magandang istorya tungkol dyan. We talked about the last time around. Pangwalo, she lives righteously, kagaya ni Elizabeth. Now, si Elizabeth ay pinsan ni Maria. Alright? At yan ay barren. Asawa niya si Sicaria. At siya, nung nagkaanak siya, matanda na rin siya. At sa pamagitan ng panalangin, siya nagkaanak. At mas unang ng anak ito, kaysa kay Maria. Pang-siyam, she is a noble character. Anong reference po natin dito? Maalala po ninyo ang ating pong Proverbs 31, 10-31. Di ba napakahaba nito? 10-31, we took that up before. No? Noble character. Kaya nabanggit natin kanina, the outset, sabi po natin, ang ating pong nanay ay jack of all trades. Lahat po ay marami pong kinakaya ang ating pong nanay. At siya dapat na maging example po ng mga kababaihan. Siya ang dapat maging example. Sa ating pong mga kadalagahan, then this could be your model. Ito po Proverbs 31, 10-31. You should look at this at tingnan ninyo kung sa kayo mag-fitting dito. But then again, all of this, verses 10-31 are really a good way to start your life as a woman of godly character. Number 10, she shows good judgment, generosity, and prudence as did Abigail. Yes, nandun po yung judgment. Sino si Abigail kung ating matatandaan? Si Abigail ay asawa ni Nabal. At si Nabal ay meron nagawang kasalanan kay David, so hinahanting siya ni David. At nang makukorner niya na si Nabal, ay nagpagitna itong si Abigail. At siya ay nakipag-ayos kay David na patawarin na yung kanya pong asawa, si Nabal. And later on, si Abigail ay naging asawa din ni David. Right? So, ibig sabihin lang, magaling siya makipag-usap. Magaling makipag-ayos. Kung may mga problema, siya ay nakikipag-usap. Yan ang katangian ng ating mga kababaihan. No? Pag sila umaharap, mukhang magaling ma-solve ang problem. Kasi nga po, mga kababaihan ay maayos makipag-usap. Kung lalaki yan, ay siyempre, bardagulan yung dating. Kaya, kababaihan ni Suri ang magaling makipag-usap. Now, practice mga kapatid, ano bang implikasyon nito sa atin sa panahon ngayon? Ito ating pinag-aralan. It's about a godly woman. Anong implications nito sa atin sa ngayon?
Now, let's look at this. Implications of this today. Alright. The world tries to equate a woman's worth to just her physical presence. At tinitingnan ng mundong ibabaw nito ang physical na anyo ng ating pong kababaihan. Ngunit ang isang babae, but a godly woman, knows this is not where her true value is. Ang tingin ng mundong ibabaw nito, ang physical lang na struktura ng kababaihan. Yan ang tingin ng mundo. Ngunit ang sinasabi ng isang godly woman ay hindi yan ang value ng isang godly woman. Ang value niyan, as we see it, is that God instills value into each person by making us in His own image. That is why, ang value po natin, kaya nga po tayo nilalang na ayon sa wakas ng Diyos. Christian women are to cultivate a beautiful spirit. One of the best ways for her to do that is to value others as Christ has valued all of us. Again, valuing, binibigyan natin ng pagpapahalaga. Ang kababaihan po ay meron pong beautiful spirit na siya nga po ay nagbabalyo ng kanya pong kapwa. Ibig po sabihin, hindi niya minamaliit ang kanyang kapwa. Ang ibig po sabihin, hindi niya minamatay ang kanyang kapwa ang babae o sino man. Sapagkat, kagaya po ng sinasabi po rito, as Christ has valued all of us. Sa harapan ng Panginoon, all of us are the same. There is no Jew, there is no Greek, there is no mayaman, rich or poor. Ang sabi po, maliwanag. Ayon sa ating pong Panginoon. Kung kaya nga po, because of that, no, tayo din po ay we value each other. Huwag tayong magmalaki. Kung tayo man ay may counting na ipon, kung tayo may nakaposisyon, huwag po tayong magmalaki. Kung nakapunta ka ng abroad, nakauwi ka rito sa Pilipinas, huwag kang magmalaki. No? Kung mayroon kang isang maleta na nakuha, huwag kang magmalaki. No? Huwag kang magmalaki sa mga maleta. Mabuting bigli tayo. Alright, huwag tayo magmalaki. Kung ano man ang meron po tayo sapagkat lahat po ng bagay sa mundo ay may iwan pagdating po ng oras. We cannot carry it unto the grave. And that is why, let us continue to value, bigyan natin pagpapahalaga ang ating pong kapwa. Kaya nga po, isama natin sa panalangin palagi ang ating pong kapatiran. Alright? Now, a godly woman also builds others and is not slanderous. Hindi po slanderous. Kaya nga po, valuing and building up others. Now, if she is married, kung siya ay may asawa, ang isang godly woman ay may asawa, she is submissive to her husband. Nagpapailalim siya sa kanya pong husband, allowing him to lead and honoring and encouraging him with respect. So natin pa rin po. Now, sinasabi na equal naman daw yung lalaki at babae. Yes, in the eyes of God, all of us are the same. But in the order of authority at home, kaya nga meron pong lalaki at meron pong babae at meron pong mga anak. Kaya nga po, yes, we are both equal men and women, but in the home, in decision making, only one must decide. At before a decision is made, it is made in consonance with the cooperation, with the suggestion of the wife and of the children, of course. But the final decision rests upon the husband. At hindi lang po pwede dalawang desisyon, isa lang ang dapat mag-decide. So, kung ano man ang maging bunga ng desisyon, then everybody must accept the decision. Sapagkat siya nga po ang pinag-usapan. Alright? Then, if she has children, kung siya naman po ay may anak, she nurtures them in the love of God and instruct them in His ways. So, bilang isang ina, ang isang godly woman, bilang isang ina, matured at that, ay dapat tinuturuan niya yung kanyang mga anak ng mga bagay-bagay na ayon po sa banal na kasulatan. Again, we go back to Proverbs, we go back to Psalms. Teach your children. Turuan po natin ang ating pong mga anak. No? Kung ang mga anak natin matigas ang ulo. If your children are hard-headed, then we continue to pray for them. Pero huwag mo naman paluin ng dos por dos. Alright. Now, as we conclude on our life application, let us look at this now.
In Proverbs 31, 27 to 31. Basahin lang po natin. Ano po? Pakibasa po natin. Shall we read? Ready? Begin. All day long, she would pray for her husband and her family. Her true beauty is within. Through the years, might change her body. Her beauty in the Lord only grows greater. Her praise comes from God. I do always those things that please me. Now, medyo balikin lang natin ang konti. Panalangin natin ang ating husband, ang ating family. Alright? Pangalawa, kahit kayong mga kababayan po natin ay nung una, nung nililigawan pa natin, ay 34, 24, 34. Alright? Pero through the years, magbabago po naman ang kanyang katawan. Hello? Hindi dapat magbago ang ating pong pagmamahal sa ating pong mga nanay. Hello? Husband. Again. Kung noong una, 34, 24, 34, mahal na mahal natin. Pero ngayon naman, ay nagbago na. Nagbago na. Kung nagbago na yan, mga husband, you surrender your love for your wife. Tingnan po natin yung sumunod. How does God praise this woman? Everybody? How does God praise this woman? By blessing her labors and her life. The fruit of her life will praise her. She will certainly reap life everlasting because she has sown to the Spirit, not to the flesh. Mga kapatid sa ating mga kababayan, ang sabi po dyan, life everlasting because you have sown to the Spirit. If we continue to rely sa banal na Espiritu, then, ang sinasabi po, magkakaroon po tayo ng life everlasting. Eternal life with our Lord and Savior, Jesus Christ. Now, in Galatians 6, 7, and 10, basahin din po natin. Shall we read, everybody? Do not be deceived. God cannot be mocked. The man made for his souls. The one who sows to please his simple nature, from that nature he will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Sino ang ating bibigyan po ng tinatawag ng pleasing activities po natin? Ang bibigyan po natin ng kapurihan palagi ay ang banal na Espiritu. And from them, we will reap eternal life. Now, as we conclude, let's read one more time. Everybody? A godly woman's true beauty shines from her heart, surrendered to God. Rooted in the Scripture and empowered by the Holy Spirit. A godly woman reflects Christ's love through her actions, relationships, and steadfast obedience. Tayo po ay sa daling manalangin. Lord, salamat po sa isa pong mabiyayang umagang pinag-usapan po namin, Panginoon. At tuloy nga po, Panginoon, na ang kalagahan, Panginoon, ng aming pong mga nanay ay napakalaga, Panginoon. At ang aming pong mga nanay ay kapatid po, Panginoon, ng aming pong pamilya. At kung wala pong nanay, ay wala pong magiging direksyon na maayos ang aming pong mga pamilya sapagkat ng mga nanay ay tunay nga po na kapartner ng mga husband sa pag-aayos ng pamilya na tinatag ng Panginoon sa damang ito, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Lord, namin pong dalangin muli na ang bawat mga nanay ay patuloy na lalago sa inyong pong pangalan, patuloy na lalago sa kanila pong pag-aaral ng inyong pong salita, at ang mga nanay ito, Panginoon, ay patuloy na maging maayos na mga nanay para sa kanilang mga anak, at patuloy na maging maayos, Panginoon, ang kanila pong pag-iisa sa kanila pong mga respective husbands, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Salamat sa mga nanay. Salamat, Panginoon, sa lahat na ginagawa niyo para po sa amin pong pamilya. Our prayers in Jesus' name. Amen and amen. Pagpapakaman natin ang ating pong Panginoon.
muna makakaupo muna at tayo po ay dadako sa isang mahalagang bahagi ng ating programa na ang ating po pagbabalik ng kaloob sa Panginoon. At tunay nga po na ito po ang patuloy na paalala po sa atin mula sa banal na kasulatan na sabi nga po sa ikalawang Korinto chapter 9 verse 7 at sabi nga po ang bawat isa'y dapat magbigay ayon. Ayun po, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa gabat di napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Sa verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganayin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Eh nga po, tunay nga po na pinapaalala po sa atin ng Panginoon na tayo po ay patuloy na magbalik sa Kanya, magpasalamat sa bawat biyaya na ating natatamo sa hindi naman po sa isang araw kundi sa buong buhay po natin. Imagine po sa loob po ng 7 araw tayo po ay maswerte kung may 2 off sa isang linggo. At usually ay 6 na araw ay binigay sa atin ng Panginoon. Ngunit isang araw lamang po, halos 2 oras ang hiningi ng Panginoon and the rest sa atin. So why not po na ibalik natin sa Panginoon hindi lamang po ang ating mga physical na lakas, hindi lamang po sa paraan na kaya po natin. Ngunit sa paraan din po na kung saan po ay patuloy na lalago ang gawain ng Panginoon. At sa lamang po ito, tayo po ay patuloy na magbalik ng kaloob sa ating Diyos na buhay. Bani-bani, patuloy po kami na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin sa ministeryo ng Panginoon, unang-una at pangalawa po sa patuloy na paglago ng ating gawain. Sige po, tayo po ay sumanaling manalangin na manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa patuloy na biyaya na inyong binubuhos sa buhay ng bawat isa. At dalangin din namin Panginoon na kayo ang kumilos sa aming mga buhay, patuloy nga po na ikaw ang maitaas sa kalanginan. At Panginoon, namin pong itinataas sa inyo ang mga salaping ito po na patuloy namin ay binabalik sa iyo, Panginoon. Kayo patuloy ang siyang kumilos po sa mga salaping ito, Panginoon. Kayo Panginoon ang patuloy na maging sentro. Patuloy nga po Panginoon na dalangin namin na ang mga salaping ito ay magamit upang patuloy na mapalawig pa ang iyong gawain, Panginoon. Hindi lamang po dito sa loob, Panginoon, kundi maging sa paghayo po namin sa labas, Panginoon, upang patuloy na makakalap, Panginoon, ng mga kaluluwa po na patuloy namin ay may lapis sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, at dalangin din namin, Panginoon, na patuloy na pagpapala ang ibus mo sa bawat isa, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang papuri, parangal at pagsamba sa matalas sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen.
verse 21, kapag manganganak na ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan na niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol na sa sanlibutan. This is the day to say thank you sa mga quiet sacrifices, support, and unconditional love ng mga ating mga nanay. Happy Mother's Day po! At dahil Mother's Day po ngayon, may inihandang special number ang ating mga dancers at ang ating mga Sunday School kids. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. I praise his name. I praise his name. I praise his name. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. He's so good to me. Let's clap our hands sa special number ng mga bata at dancers. Para naman sa susunod na special. Every time I'm feeling down, you pick me up. And when my heart is feeling empty out, you fill my cup. I just wanna
Next week naman po ay merong Mother's Day celebration sa CBCC Main na nagsisimula sa 4 p.m. Labo na mata. Next po. Ayan yung ating pong kids camp na magaganap po sa kailan po? May 22 to 23 po. Ang ages po ng makakasali ay 9 to 12 years old po. Meron po tayong ditong paper kung sino po yung nagnanais na mag-sponsor para po sa ating kids camp ay pwede po tayong lumapit na lang po kay Tita Tess po. And meron din po tayo, ito po, parent concern form po para po sa mga bata na aattend po ng kids camp na para papirmahan po sa kanilang mga magulang at sa ating pong pastor. Ayan. May next announcement. Meron naman po tayong mga bisita. Welcome po si Ate Jovelyn S. Magpantay na in-invite ni Steffi Sean Gomez at si Roland D. Gomez. In-invite rin nila si Steffi. At si Kuya Kervin Zamines na in-invite ni Lola Cecil. Sorry talaga po. Welcome back rin po si Ate Beatrice Manangkil Zamines. Ini-invite ako po kayo sa unahan para ipag-pray. Tulad na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Mangyari na po na manatili po ang mga nanay sa na para po sa ating photo opportunity. Compress na lang po para po magkasya po tayo sa ating picture. Smile! Compress po please. Picture na po. Smile na po! 1, 2, saka po, 1, 2. Kita po yung mga Buhay ang mga
inyo, dakilang Diyos. Sa umagang to, kami ay nakapagpuri sama-sama sa iyo na luwalhati, Panginoon. Sa Kanya makapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapayapaan, kapamalaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sige po, minsan pa po patuloy po na natin ibalik ang papuri, pagangan at pagsagbasadyan po natin ang katagumpayan sa gawain ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Sambahin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Hallelujah! Minsan pa sasabihin ka, O Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalangay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang higit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa hangin sambahin ka, O Diyos. Sa sigaw sambahin ka, O Diyos. Sa tugtog sambahin ka, O Diyos. Sa sayaw sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Bawat pulo nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus sa hari at